Magandang araw po. I'm Dr. Cecil Clemente Ocampo, isang dermatologist sa Capital Medical Center and Asian Hospital and Medical Center. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang stasis dermatitis sa isang lecture entitled My Stasis Dermatitis si Stan. Ang Balat Basics ni Dr. Derma is a series of skin health lectures which aims to educate and inform lay people, health workers, and doctors regarding common skin diseases through a fun and engaging storytelling platform. So sit back, relax, and enjoy. May stasis dermatitis si Stan. Dear Dr. Derma, ako si Stan at nagkaroon ako ng eczema sa aking binti. Apektado ang parehong binti ko sa may bandang baba, malapit na sa ankle. Para akong may suot na medyas dahil nangitim na ang balat ko sa magkabilang binti. Minsan ay ako ay may manas at masakit at mabigat ang pakiramdam ng aking binti at paa. Mapula at makati din ang area na ito at ang balat ay dry at may kaliskis. Minsan ay nagsusugat din sa kakakamot ko. Matagal na akong may diabetes, kaya't nag-iingat akong hindi masugatan. Pero kahapon ay may napansin akong sugat sa isang binti ko sa kabila ng aking ankle, malapit na sa paa. Ano ang inyong maipapayo, Doktora Derma? Huwag kang mag-alala, Stan. May lunas ako sa iyong problema. Pero bago natin gamutin, ano ba ang stasis dermatitis? Ang stasis dermatitis ay isang uri ng eczema na madalas nakikita sa mga taong may problema sa blood circulation o pagdaloy ng dugo sa binti. Madalas itong matatagpuan sa magkabilang binti malapit sa paa at maaaring mapula o maitim ang apektadong bahagi. Ang stasis dermatitis sa binti ay karaniwang makati, namamaga at maaaring magsugat. Sa mga taong may blood circulation issues tulad ng venous insufficiency o diabetes, ay hindi maganda ang pagdaloy ng dugo sa binti at nag-iipon ng dugo at nagkakaroon ng pressure. Maaaring maapektuhan ang balat sa ibabaw nito at maaaring mangati, mamaga, magbitak at magsugat. Ang stasis dermatitis ay mas nakikita sa mga babaeng age 50 plus at sa mga taong mayroong varicose veins, high blood pressure, heart disease, kidney failure, pregnancy, or obesity. Paano ginagamot ang stasis dermatitis? Kumonsulta agad sa inyong board-certified dermatologist kapag meron kayong mga sakit sa balat, buhok, o kuko tulad ng stasis dermatitis. Huwag subukang gamutin ang sarili. Huwag mag-self-medicate. Bibigyan kayo ng inyong dermatologist ng instructions at reseta para gumaling ang sakit ninyo, tulad ng mga emollients, moisturizers para sa dry skin, at topical steroids na pinapahid sa balat. Maaari kayong rekomendahan ng topical or oral antibiotics at antihistamines kung kinakailangan. Maaari din kayong rekomendahan ng special procedures tulad ng leg ultrasound para mas makita kung may problema sa pagdaloy ng inyong dugo sa binti o blood flow. Bibigyan din kayo ng payo ng inyong dermatologist tungkol sa pagsuot ng compression stockings at iba pang dapat gawin para ma-improve ang inyong blood circulation. Subukang mabuti. Sundang mabuti ang mga instructions ng doktor para mabilis gumaling at walang side effects na maranasan. Kung may simptomas pa din pagkalipas ng 1 week, ay bumalik kayo sa inyong dermatologist. Mga dapat tandaan. Ang stasis dermatitis ay isang chronic na kondisyon na naapektuhan ng poor blood circulation at mga ibang sakit tulad ng diabetes, varicose veins, high blood pressure, heart disease, kidney disease, or obesity. Hindi ito nakakahawa. Ang stasis dermatitis ay maaaring maiwasan. Itaas ang paa habang nakaupo o nakahiga, leg elevation, para matulungan ang inyong blood circulation. Iwasan din kumain ng masyadong maalat na pagkain para makabawas sa pagmamanas.
Magsuot ng maluluwag na damit at pantalon, loose-fitting clothes, para matulungan ang pagdaloy ng dugo. Ang stasis dermatitis ay maaaring mauwi sa infection o mga complications tulad ng blood clots. Ingatan ang mga sugat para mabilis gumaling. Thank you po sa payo ninyo, Dr. Derma. Ngayon ay gumaling na ang aking sugat at nabawasan na ang eczema. Alam ko na din kung paano maiiwasan ang stasis dermatitis. Maitim pa din ang aking binti, ngunit umaasa akong ito'y mababawasan pa pagkalipas ng isang buwan. Maginhawa ang buhay. Nagpapasalamat, Stan. Alam ba ninyo, ang stasis dermatitis ay may kinalaman sa blood circulation. Maaari itong iwasan sa pamamagitan ng pag-exercise at pag-iwas sa pagtayo o pag-upo ng masyadong matagal. Ang paggamit ng compression stockings at compression socks ay isang paraan para maiwasan ang stasis dermatitis. Ang venous ultrasound ay isang paraan para makita kung may problema sa blood circulation ng binti. Thank you po sa pagpapanood ninyo nitong video at sana ay may natutunan kayo tungkol sa stasis dermatitis. Kung kayo ay may mga tanong o skin concerns, you may visit me at my clinic at Capital Medical Center or Asian Hospital and Medical Center. Maaari niyo ding panuurin ang mga ibang Dr. Derma videos and shorts sa YouTube, TikTok, Facebook at Instagram. Just search po for Dr. Derma and like and subscribe. Until the next video, hope to see you all again.